Bakit nga ba kung sino pa yung mga masasama, sila pa yung umaangat at nagiging successful? Habang yung mga taong mabait at tapat ay hirap na hirap magtagumpay. Na-experience mo na din ba na parang ang pagiging mabait mo ang hadlang sa tagumpay mo? Hindi ka nag-iisa. At hindi mo lang iniisip yon. Si Niccolo Machiavelli, isang political mastermind mula noong ika-16th century, ay inihayag ito na ito ang katotohanan. Maraming taon na ang nakalipas, pero may twist. Ang advice niya, hindi lang para sa mga tusong leader, kundi para sa lahat ng ayaw ng manatili sa ilalim ng piramid ng buhay. Tinuturo sa atin mula pagkabata na sa mundong ito, nabibigyan ng reward ang kabutihan. Kung mabait, tapat at makatarungan ka, maghihintay sa iyo ang mga magagandang bagay. Pero aminin natin, hindi palaging ganun ang buhay. Naalala mo ba yung mga pagkakataon na sinubukan mong maging fair at mabait, pero may isang taong mas matalino o mapanlin lang na nakakuha ng promotion, nanalo sa argument, o kinuha yung credit ng iyong ginawa? Nakakainis, di ba? Si Machiavelli na nakatira sa Renaissance Florence ay nakakita ng mga lider na mabait pero nawalan ng lahat dahil ayaw nilang maglaro ng marumi. Pero hindi siya nandyan para turuan tayong mag-give up sa pagiging mabait. Sa halip, nagbigay siya ng radical na solution. Huwag lang maging mabait. Maging smart, strategic, at kapag kailangan, maging ruthless or walang awa. Ang payo niya ay naglalayon sa isang ideya. Mag-adapt sa sitwasyon. Kung mga mabubuti at tapat ang kausap mo, maging tapat. Maging mabuti ka. Pero kung tuso or mapanlin lang ang kalaban, kailangan mong maging matalino at i-outsmart sila. Mahal ng lipunan ng pagiging mabait. Laging may kwento ng mga hero na matuwid at magaling na tinalo ang kasamaan. Pero alam ni Machiavelli na ang mga kwentong iyon ay mga kwento lang. Sa tunay na buhay, ang sobrang kabaitan ay maaari ka pang gawing target. Ang mga mabait na tao kasi naniniwala na ang pagiging makatarungan ay magpapabalik sa kabutihan. Pero paano kung ang kabaitan mo ay makita lang bilang kahinaan? Paano kung i-take advantage ka nila? At hindi lang ito nangyayari sa politika o negosyo kundi sa araw-araw na buhay. Halimbawa, yung kaibigan mo na nanghiram ng pera pero hindi nagbabayad, o yung katrabaho mo na kinukuha ang credit sa iyong mga ginagawa. Ang payo ni Machiavelli, huwag na tayong umasa na ang mundo ay magbabalik sa kabutihan. Sa halip, matutong balansehin ang iyong kabutihan at strategy. Hindi sinasabi ni Machiavelli na iwan natin ang ating moralidad, kundi kailangan lang nating maging flexible. Halimbawa, naniniwala siya na ang mga leader ay dapat mabait at makatarungan. Pero kapag ang kabutihan ay naglalagay sa peligro ng kaniyang layunin o mga tao, kailangan nilang kumilos ng matapang at minsan ruthless. Isang paboritong quote mula sa The Prince ay ito: "A prince must be a fox to recognize traps and a lion to frighten wolves." Ibig sabihin, kailangan mo ng talino ng fox para hindi maloko at lakas ng layon para manatiling matatag. Hindi ito tungkol sa pagiging masama, kundi sa pagiging effective. Isa sa pinaka-controversial na sinabi ni Machiavelli ay hindi sapat ang mga mabubuting intensyon lang. Maaaring nangangarap ka ng mas magandang mundo pero kung wala kang strategy para makamit ito, mananatili lang yung pangarap.
Halimbawa, isipin mo ang isang inventor na hindi maipaliwanag ang kanyang mga ideya dahil natatakot siyang magkamali. O isang aktivista na hindi gumagamit ng matapang na hakbang at hindi pinapansin ng mga makapangyarihan. Oo, mahalaga ang magandang intensyon, pero hindi yun sapat. Ang mga aral ni Machiavelli ay hindi lang para sa mga negosyante o politiko, kundi para sa kahit sino na gustong magtagumpay. Kung nais mong magtagumpay, kailangan mong matutong mag-navigate sa mga pagsubok sa buhay ng may tapang at malinaw na pag-iisip. Imaginein mo kung sa halip na ikaw ang laging naaapi, ikaw na ang nire-respeto. Imaginein mo kung ang kabutihan mo ay hindi tinitignan bilang kahinaan kundi bilang lakas. Balance by wisdom and strategy. Ang mga aral ni Machiavelli ay hindi nagtuturo na itakwil or kalimutan ang iyong mga prinsipyo. Tinuruan ka nilang protektahan ang mga ito sa isang mundong hindi laging tapat. Hindi mo kailangang magbago ng pagkatao. Hindi mo kailangang magsinungaling or mandaya or i-manipulate ang iba. Ang kailangan mo lang ay maunawaan kung paano mag-isip at kumilos ang ibang tao at mag-adapt sa mga sitwasyon. Tinuruan tayo ni Machiavelli na minsan, ang tanging paraan para protektahan ang iyong integridad ay ipaglaban ito ng buong lakas. Huwag kalimutang mag-follow, mag-like, mag-subscribe. Hanggang sa susunod na video.